Magandang hapon, Lisel. Gaano ba kalawak ang pinsala ng bagyo sa linya ng kuryente diyan sa Camarines Norte? Yes, June, sa ngayon ay nagsasagawa pa ng assessment at inspection ang Camarines Norte Electric Cooperative o Canoreco upang matukoy ang extent o lawak ng pinsala sa mga napinsalang poste at kable ng kuryente. Depende pa sa lawak ng pinsala at sa kondisyon ng panahon sa mga apektadong lugar ang panunumbalik ng supply ng kuryente sa Camarines Norte. Kaya ang mag-asawang Bernard at Julie Bertillo ng Purok 1, Barangay Bagasbas, Daet ay nag-offer naman ng libreng charging station para makatulong sa kapwa nila residente. Taon-taon talaga pag may bagyo, ganito talaga ang ginagawa namin. Nag-free, talaga kami charging pag parang ganun nakasanay na dito sa barangay namin. Binibigyan namin ng serbisyo mga tao. Ayon kay Bernard, ito anya ay pagbabalik serbisyo lamang sa kanilang customers dahil sa patuloy na pagbili ng gasolina na kanilang negosyo. Paalala ng Canoreco sa publiko, iwasang lapitan o galawin ang mga bumagsak na kawad o poste ng kuryente. Bagkus, i-report agad sa pinakamalapit nilang opisina. Samantala, wala namang naiulat na casualty sa probinsya sa nagdaang Super Typhoon Uwan. Ito ay sa kabila na maraming tahanan at pananim ang nasira dahil sa lakas ng hanging dala ng bagyo. Awa ng Diyos, at sana magdire-diretso nito. Walang report sa amin ng death, even din sa missing. Wala pa kaming specific details ng mga totally damaged houses. Pero ina-anticipate natin yan na malaki ang damages pagdating dun sa settlement ng natin mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nasa island barangays natin. Example, yung Calaguas Island natin, 3 barangay yan. For initial information, sila yung nasa front line, sila yung nasa harap ng talaga ang kalakasan nitong Typhoon Uwan. Ikinatuwa naman ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang maagang pagpreposisyon ng mga lokal na pamahalaan ng relief goods kaya napadali ang distribution at ang maagang evacuation lalo na sa mga nakatira sa coastal barangays. Maganda yung preparation din ng mga local government unit natin pagdating sa ganito. Kaya reflection din yan kung bakit pagdating dun sa issue na yan ay medyo manageable naman on the part ng incident management team. Ayon sa PDRRMO, sapat naman ang kanilang supplies para sa mahigit 11,000 families na nasa evacuation centers. June, sa ngayon ay inaasahan na rin ang unti-unting pagbabalik ng mga evacuees sa kani-kanyang tirahan dahil gumaganda na ang panahon dito sa Camarines Norte. Yan muna ang latest mula dito sa Camarines Norte. Back to you, June. Oo, Lisel, sa bawat rehiyon, magkakaiba ang naging epekto ng bagyong Uwan. Diyan ba sa Camarines Norte, tanging lakas ng hangin lamang at hindi gaano nakaapekto yung buhos ng ulan? Ganun ba yun, Lisel? Opo, June, dito sa area ko, lakas talaga ng hangin na naramdaman po namin. Sa katunayan, maraming bubong po yung tinangay. Sa ulan, pabugso-bugso yung ulan, pero may mga ilang areas din po na binaha, lalo na po yung mga low-lying areas po. Alright, maraming salamat, Lisel Nael.